Pangsanlibutang ulat. Magmasid at manalangin. December 21, Alaska, West. Isang gabi, nagpatawag ng emergency meeting ang direktor ng Polaris Summer Camp upang pag-usapan ang kakaibang nangyayari sa kampo. Si Wes, bilang isang handyman ng kampo, at ang kanyang girlfriend na si Rachel bilang counselor naman sa kampo ay kasama sa meeting kasama ng iba pang mga tauhan sa kampo. Si Rachel ang nagsabi sa kanila na may mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa cabin ng kanyang mga alaga na 8 katutubong Alaska na mga babae. Sa tuwing babanggitin daw ang pangalan ni Jesus bago matulog, o minsan ay sa mga panalangin o sa mga worship, ay kakaibang bagay ang nangyayari. Pagkatapos na patayin nila ang mga ilaw, ang mga babae ay natatakot at nagkakaroon sila ng masamang panaginip. Pagkatapos ng kanilang emergency meeting, sama-samang nanalangin ang mga kawani at pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga cabin noong gabing iyon. Ngunit nang makarating na si Wes sa kanyang cabin, malapit ng mag-alas 11 ng gabi. Naisip niya na hindi pa ito ang oras para matulog siya. Ito ang panahon para magbantay at manalangin, sabi ni Wes. Kaya, umalis ulit si Wes at nag-ikot-ikot sa kampo para magbantay. Nang makarating siya malapit sa cabin ng mga lalaki ay doon siya nanalangin sa gilid ng bagong paliguan. Ipinanalangin niya si Rachel at ang mga kasama nitong mga babae sa kanilang kubo. Panginoon, dalangin ko po na ang iyong mga anghel ay palibutan ang kubo ni Rachel, sabi niya. Ilayo niyo po ang anumang masamang impluwensya upang ang mga campers ay lubos na masyahan sa kampo at makilala ka. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Hindi pa kailanman si Wes nananalangin ng mahigit 10 o 15 minuto, ngunit patuloy pa rin siya sa pananalangin at ayaw niyang huminto. Determinado siyang magbantay at manalangin hanggang sa maramdaman niyang hindi na kailangan ang kanyang mga panalangin. Panginoon, ipadala mo po ang iyong mga anghel upang pigilan ang anumang masamang kapangyarihan na makapasok sa kubo nila Rachel, sabi niya. Tulungan mo po si Rachel at ang mga bata na hindi na magkaroon ng anumang masamang panaginip. Tulungan silang makatulog ng mahimbing. Bigyan niyo rin po ako ng karunungan kung paano ko magagawang tulungan din sila. Nagdasal siya ng 20 hanggang 30 minuto. Pagkatapos ay narinig niya ang isang grupo ng mga tao na naglalakad patungo sa pangunahing kubo. Nakarinig siya ng mga kakaibang ingay. Patuloy siyang nagdasal. Pagkatapos nito, nakita niya ang grupo ng mga tao na pumupunta sa bangka ng kampo. Tumayo siya at lumapit para tumulong. Isang batang babae pala ang masama ang pakiramdam at kailangang dalhin sa ospital sa bayan. Si Wes ay nakapag-training bilang emergency medical technician, kaya sumakay siya sa bangka kasama ang 5 iba pang mga tauhan para dalhin ang babae sa ospital. Natuwa siya dahil kanina pa siya nagmamasid at nagdadasal. Kaya pala siya gising pa ay para tumulong sa iba pang pangangailangan. Matapos may hatid ng ligtas ang batang babae sa ospital, bumalik sa kampo si Wes at ang iba pang mga tauhan. 2:00 na ng madaling araw. Madilim ang kalangitan, at hindi gumagana ang sonar ng bangka. Ang lawa ay mababaw sa mga lugar, at ang bangka ay nanganganib na sumadsad o tumaob kapag tumama ito sa pulong buhangin o bato. Si Wes ay nagdasal kasama ang mga sakay ng bangka. Sa tulong ng GPS ng bangka, sila ay maingat na bumalik sa kampo. Ngunit pagkatapos ay bumagal ito. Ang kampo at ang baybayin ay dapat na nasa unahan na nila. Ngunit wala silang makita kahit na ano. Napakadilim ng kanilang paligid. Hindi pa rin sila makadaong ng ligtas. Si Wes ay nagdasal muli kasama ang lahat ng sakay ng bangka. Pagkatapos manalangin ay biglang lumitaw ang maliwanag na liwanag sa gitna ng kampo.
Ang makikinang at puting liwanag ay nagbigay ng nakakasilaw na sinag sa ibabaw ng kampo. Sa wakas, nakita nila Wes at ng iba pa ang kanilang kampo, at nakita na rin nila ang baybayin. Sa wakas, nakadaong na rin ang kanilang bangka ng ligtas. Nang nasa tuyong lupa, ang mga sakay ng bangka ay tumingin kung saan nanggagaling ang liwanag. Nais nilang pasalamatan ang taong nagbukas nito. Ngunit namatay ang ilaw, at bumalik ang kadiliman sa kampo. Tila tulog na ang lahat sa kampo. Kinaumagahan, sinubukan ni Wes at ng iba pang sakay ng bangka na alamin kung sino ang nagsindi ng ilaw. Ngunit, walang may alam sa mga nangyari. Sinabi ng lahat na natutulog sila. Naniniwala si Wes na isang anghel ang nagpakita ng daan sa kanila patungo sa kampo para makabalik sila ng ligtas. Si Wes at si Rachel ay mag-asawa na ngayon. Si Wes ay direktor ng Camp Paul Aris at natuto ng isang mahalagang aral tungkol sa pagbabantay at pagdarasal noong gabing iyon. Ginamit ako ng Diyos para tulungan ang campers na makatulog ng mahimbing, sabi niya. At pagkatapos ay tumulong ang isang anghel na lutasin ang aming sitwasyon, noong madilim na gabi sa laot upang kami ay makadaong ng ligtas. Salamat po sa inyong 13th Sabbath offering noong 2015 na tumulong sa pagpapabuti ng Camp Paul Aris gamit ang mga bagong cabin, paliguan at palikuran. Atin pong ipanalangin ang kampo, na siyang tanging summer camp ng Seventh-day Adventist Church partikular para sa mga batang katutubong Alaska. Ang kampo na ito ay may paraan upang mapukaw ang interes ng dyablo, sabi ni Wes. Pakiramdam ko ay mas malakas ang focus niya rito dahil sa kung gaano kalakas ang impluwensya natin sa mga bata para sa kanilang ikabubuti.